Welcome back sa ating GTM vlogs, sa ating GTM Electronics. Tanggap tayo dito, mainit-init pa. So, Oppo A12 ang model nito. So, mabilisang repair lang tayo. So, ang sira niya is ayaw mag-power. So, automatic na ang sira is power button. Yan. Kaya pag charge daw siya, magpa-power. Tignan ko kung gumagana. Ay, mabuhay. Ayan, buhay pala siya. So, kailangan i-charge ma. So, hindi pa siya nakapatay. So, yung charging nito, nagloloko din. Ayan o. So, ang gagawin natin yung power button muna. So, let's go! Gawin na natin ang power button. Hanap lang tayo ng SIM injector tool. Yun. So, yun, tabi natin yung SIM. Kasi natin, ng mabilis lang. So, titignan natin kung may history ng repair to. So, meron, ay wala pa. So, may warranty sticker pa siya. So, sa baba, so, meron pa rin. So, yun palang nabuksan to. Tapan muna natin yung kanyang camera lens. Buksan natin. So, sa model na to is na pang 5 na siguro. Na-encounter natin yung kanyang button is mabilis bumigay. So, i-repair natin to ng malupit. Down muna natin yung kanyang baterya, fingerprint. Tapos, iangat natin yung kanyang wifi antenna. Tsaka yung board. Hindi muna natin itong FEC connector ng charging board, tsaka charging LCD connector. So, naka red state. So, may minimal water damage siya. Naka-red. So, ang gagawin natin is to. Try natin i-check sa tester kung gumagana pa. So, wala na. Hindi na rin mapindot. Yan. So, tatanggalin natin yan. Proceed tayo dyan. Magtatanggal tayo dyan. Huwag natin tutuklapin kaagad. Lagyan natin ng konting contact cleaner sabay tuklap para smooth ang kanyang tanggal. Yan. Hindi siya masisira. Yan. Ganun din sa kabila. Contact cleaner muna. Kung wala kang contact cleaner, pwede na yung yung Fuji. Basta hindi madudumihan yung naglagay ka, hindi marami, hindi madudumihan yung LCD.
Hindi siya mababakat. So ito yung gagawin natin. So pag ginamit natin to is pwede rin soldering. Pag tinanggal natin yung kanyang pinaka tack switch, pwede rin heat pad. So kuha tayong heat pad. Ayan ang heat pad. O yan. Tayo natin uminit. So kuha lang tayo ng power switch. So up and down, left and right to. So hindi siya pang Huawei, pang Vivo, tsaka Oppo lang yung kanyang power switch. So mga ganito. Yan yung mga ganyan. Kita ba? Yan, yung mga ganyan. Yan. So yan, naputol tayo kasi mamatay yung ilaw natin. So heat pad lang natin to ng matagal. Lalo ng butang. Pag hindi siya tumalab, dagdagan natin ng i-rin natin ng soldering. Yan. So medyo matigas talaga siya pag bago. Maindan natin ng hot air para matanggal. Medyo matigas na ito siya. Yun. So yun, natanggal na natin. Medyo matigas lang talaga siya. Hindi makita ng camera. Yan. So ito pala siya, natanggal na. So dito natin kakabit ang ating button. So tagal yung camera natin. So ito pala yung natanggal. Kakabit natin yung button. Yan. So, natanggal. Yan. Yan, nire-ready lang natin dito. Lagyan natin ng face blocks. Yan. Dapat lapat na lapat siya.
Dapat lang maigi. Medyo maliit kasi siya eh. Yan. Okay na. Ayan, nakalapat na siyang maigi. So, itetest natin yan. Yan. So, testing natin yung kanyang continuity. Testing natin yung kanyang continuity. So, ayan. Ayan, naka-buzzer mode. Ayan, okay na siya. Nagbibip na siya, guys. Ayan, so, ready na. Pwede na natin ito ikabit. So, ikabit na natin. Ikabit natin to. Dikitan lang natin ng konting dikit. Ayan, para mag-poly work siya. Konting dikit lang. So, kahit anong pandikit basta ano, ang LCD o kaya double-sided tape. May 3M kayo na double-sided tape, mas madikit yun. Yan. Lagay na natin yung board. So, iwasan natin ano yung mga lente ng camera kasi minsan may mga customer tayo ng mga arte ayaw nilang nadudumihan yung lente ng camera. Dapat quality repair. Yan. So, balik natin yung ating signal, Wi-Fi cable, antenna. Bit na natin yung baterya. Kanyang plate. Ibit muna natin itong kanyang fingerprint. Yan. Ibit na natin lahat. So, madali lang na process kung titignan, pero need mo ng proper tools tsaka proper na pyesa. Kasi pag nagkamali ka rin sa pyesa, hindi mo rin siya magagawa. Kasi dalawang klase ito eh, tatlong klase. May pang Android tsaka iOS. Yung pang iOS kasi left and right din yung ano niya, yung kanyang type. Tsaka sa Huawei naman meron namang tinatawag na up and down. So may ano siya, may tamang way siya ng pagkabit din dun. So ganun din ang pagkabit, pero hindi siya madali kasi mabilis siya nasusunog, lalo na sa mga class A na button, lalo na sa Tecno. May ganun din class A din yung kinakabit minsan, pero mabilis siya bumigay. So yung kinuha nating button is hindi siya
Hindi siya yung OEM. Original talaga siya. So, pwede yung pang flex talaga siya. Kasi pagka kumuha tayo ng original, matagal ang buhay. Conforme sa replacement, mabilis siyang masira. Dapat tansyahan din yung lagay. Hindi katulad nito, kahit anong hit mo, hindi siya nasisira kaagad. Ayun, pagka direct soldering technique ang gagawin mo is kahit anong ingat mo, nasisira yan, class A kasi siya. So, double ingat lang. Pagka ganun, kailangan mabilis ang dut-dut lang, kaya maingat. Kailangan naka-micro ka pag class A ang gamit mo. So, testing na natin. Yun, nag-work na siya. Yan. So, isara na natin to. Check muna natin yung mga button kung present pa. Yun.